Alright, so what's up sa inyo mga kaibigan? Welcome back po sa ating YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH. Pasensya na kung maingay kasi nasa tabi lang tayo ng kalsada. And walang glass yung ating pwesto. So open lang yung roll up natin, kaya maingay siya. We're back with another video. So ngayon mga kaibigan, pag-uusapan natin kung practical pa bang i-repair o hindi na practical i-repair ang inyong computer. Dito, pag-uusapan natin usapang pera at usapang practical. Parang wala na naman ka-point-point yun. So, meron akong client dito mga kaibigan. No? Meron akong client na old Lenovo. Medyo makapal-kapal pa siya. Old Lenovo. Intel Core i3 siya. Okay, goods na goods yung kanyang specs. Tapos, ito ay Lenovo IdeaPad Z460. Ang problema dito ni client, mga kaibigan, is keyboard, system, kasi naka Windows 7 pa lang siya, super bagal, automatic, magpapa-upgrade yan into SSD. Yun ang i-recommend natin bilang technician. Isa sa mga pinakamabibigat sa bulsa na problema, LCD. One more thing, RAM. Meron din problema ang RAM nito, kaya pinalitan na natin. Ngayon, syempre, ang tatanungin ni client kung magkano ba ang babayaran. Magkano ba ang all-in service. Minsan kasi merong ibang mga clients, mga kaibigan, na hindi tinatanong kung magkano ang total. Lingit sa kaalaman ng ibang mga customers kasi, mga kaibigan, once na nagtrabaho si technician, ang alam lang kasi ng client, kung ano yung problema nung client, yun lang ang pwede niyang bayaran. Yung gusto niyang bayaran, yun lang ang akala niyang na-solve sa computer. Pero sa part ng technician, yung technician mismo nakakakita pa ng ibang mga issues yan na nadi-disregard na. Kasi nga, yun na yung sinabi ng client, ay mabagal o SSD upgrade. Malay natin kung nagka-problema pa sa pag-i-install ng OS or whatsoever. Hindi na yun nalalaman ng customer. Kaya si technician, ganun na lang. Kung ano yung babayaran, kung ano yung sinabi ni Tomer, yun na lang ang babayaran niya. Okay? On the part of the technician, mga kaibigan, sila mismo yung merong third eye na nakakakita kung ano pa yung ibang problems sa laptop mo. Okay? Ito. Siyempre, nag-estimate tayo. May kalumaan na tong unit, so okay na okay kasi nakakuha pa tayo ng mura o nakapagtanong pa tayo ng murang LCD. I think that's 2,500. Yung LCD na nakuha. Yes, 2,500. That's 2,500. Keyboard. Ang keyboard dito maabot din ng 1K. Kulang 1K. Kasi nasa downstreams tayo. Ipapadala pa yun, mga kaibigan. SSD sa akin, mga 256 GB. Maabot yan ng 2,000. With enclosure na yon para magamit pa niya yung kanyang hard drive. Sa RAM naman, mga kaibigan, 4 GB RAM na yung ilalagay natin. I think that's... Nabili ko yun ng mga mura lang din, mga 800. Mura pa yon, mga kaibigan, sa RAM. Actually, marami akong RAM dito na pwede kong ibigay sa kanya for free. Pero syempre, ito yung trabaho natin. We cannot give it for free. So ngayon, nag-estimate na kami. Ang gagastusin niya dito overall, mga kaibigan, is 7,000 pesos. Considering na may edad na yung unit. And upon checking ko, okay na okay pa yung motherboard niya. Pero yun nga lang, mga kaibigan, parang mag-aalangan ka na sa 7,000 pesos pataas sa pagpapa-maintenance nito, overall tune-up nito, mga kaibigan. No? Mag-aalangan ka na konti dyan. Kasi syempre, yun, pwede mo nang ibili ng mas magandang second hand, newer versions ng second hand. Pero dito, porsigido at the end of the day, kung ano yung decision mo bilang client, yun ang masusunod. Okay? Kung gagastusan mo, kung sasabihin mo sa akin na may pera ka, go. Sige, banatan natin. Okay? Yun ang kagandahan naman sa kapag ipapacheck mo sa mga technician, i-estimate nila. Huwag naman sanang samantalahin ng iba. No? I-estimate natin. Minsan, si technician, nagbibigay na rin yan ng konting bawas sa labor. Kung alam na niyang napapamahal na ng bayad si client. Para sa akin, parang impractical na rin siya. Hindi lang 7,000, mga kulang 8,000 to. Magagastusin niya lahat, mga kaibigan. Pero pinabanatan ni client, so hinihintay lang natin yung mga pyesa. Kung para sa akin lang sana, hindi na siya practical ayusin. Kasi medyo may kalumaan na rin
na rin, although good pa yung board niya, may kalumaan na rin siya. We do not know kung ano pa yung possible components na masisira. No? Pero sa mga ganitong build, yung mga luma, sabi nga nila, mas maganda talaga ang build at mas matibay. So yun, practicality, actually, pwedeng i-repair ang mga laptops. Pero ang problema is, depende sa client kung meron siyang budget at kung papatulan niya yung repair na yon. Isa pa sa mga I think hindi na practical i-repair mga kaibigan is yung motherboard. Kung super dami ng bad sectors, isang capacitor, sige lang, banatan natin. Pero kung super dami ng mga bad sectors na alam nating pagkatapos i-repair, meron na namang ulit ganitong component na masisira, no, wag nyo nang ipa-repair, bumili na kayo ng bago. Ganun lang kasimple yung mga kaibigan. So yun lang, yung video natin. I-share ko lang to, pinatulan niya, banatan natin. Maraming salamat sa inyong panonood and thank you for watching.